Sigurado ako. Nandun talaga ako kagabi. Papunta sana ako sa bayan tapos bigla kong nakita sa di kalayuan ang tatay mo. Pauwi na siya. Balak ko nga sanang batiin at salubungin kapag nagtagpo na kami pero bago ko nagawa yun, bigla na lang may sasakyan na bumangga sa kanya. Buti na lang at nakapagtago ako ng mabilis. Pero ayun nga, sasakyan mismo ni na Madam Sonia ang nakita kong bumangga sa kanya. Pagkatapos nila siyang banggain, binalikan pa at sinagasaan ang katawan niya. Wala nang dapat pang patunayan. Alam kong kayo may gawa nito kay tatay. Kung inaakala niyong nagtagumpay kayo sa mga plano niyo dahil pinatay niyo ang punong abala namin, nagkakamali kayo. Baka nakakalimutan niyo lahat kami rito nagkakaisa. Isa lang ang paninindigan namin. Bilang anak ng punong abala, isang balita ko lamang sa mga kababayan ko. Pare-pareho nila kayong itataboy rito. Wala kayong lugar dito. Huwag na kayong bumalik dito kahit kailan. At kapag nakita pa ulit kitang tumapak dito sa bakuran namin, magdedemanda na ako. Taon 2016, Visayas. Maagang bumabagtas patungo sa bayan ang karamihan sa mga residente ng isang sitio. Bitbit nila ang kanilang mga paninda, sakay ng tricycle o nakatangan sa mga bisikleta upang maghanap buhay. Isa sa kanila si Liza, isang dalagang masigasig sa kanyang munting negosyo. Nagtitinda ng hamburger, footlong at iba pang street food na kilalang patok sa kanilang lugar. Sa hanay ng mga nagtitinda, siya ang pinakadinadayo. Hindi lang dahil sa sariwang sangkap o malinis na paghahanda, kundi sa kakaibang sarap ng kanyang mga paninda. Kaya naman hindi nauubos ang pila sa kanyang pwesto at palagi siyang nakakauwi ng may malaking kita, kasama ang masasarap na ulam para sa kanyang ama. Uy, Lisa! Hala, Owen, ang aga mo ngayon na. Hindi pa nga ako tapos magbukas ng pwesto. Wala pa ako naluluto. Ganun talaga. Kesa mamaya pa ako pumunta. Mas matagal nang hihintayin ko sa pila. Grabe ka. Pero seryoso ha? Ngayon lang ulit tayo nagkita. Isang buwan na ba yung huling punta mo rito? Kasi lagi namang mahaba ang pila dito . Ilang beses na akong sumubok pumila pero hindi ko talaga matiis. Alam mo namang madali akong mainip. Saka sobrang init din. Hindi ko na kaya yung nakatayo sa gitna ng araw ng matagal. Kaya naisip ko, puntahan ka na lang na maaga. Para pagbukas mo, ako ang unang customer mo. Nako, pasensya na. Alam mo, hindi ko rin inaasahan na papatok to negosyo na naisip namin ni tatay . Hindi ko akalaing magugustuhan nila yung mga luto ko. Di ayos yan. At least may pinagkakaabalahan ka. Hindi tulad dito sa amin. Karamihan, puro tambay lang. Nagsisiga-sigaan sa kalsada pero wala namang silbi. Kaya ikaw lang talaga yung tinuturing kong kaibigan . Ayokong makisama sa mga taong walang patutunguhan sa buhay. Grabe ka naman. Pero salamat ha. Ikaw ba, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ako? Nag-aaral pa rin pero nagsa-sideline din kahit papano. May mga nagpapagawa ng website at nagpapaayos ng computer. Kaya yun munang pinagkakakitaan ko. Hindi naman kalakihan ang kita pero kahit papano may sarili na akong baon. Aba, mabuti yan. Hindi mo na kailangang humingi sa magulang mo. Ituloy mo lang yan. Ngayon pa lang sigurado akong malayo mararating mo. Pagka-graduate mo, siguradong mas gagaling ka pa dyan. Siyempre, inspired ako sa iyo . Ginagaya lang naman kita. Gusto ko rin habang bata pa ako, may sarili na akong diskarte. Sa panahon ngayon, mahirap nang umasa lang sa diploma . Kailangan marunong kang dumiskarte. At sa'yo ko natutunan yun. Naks, salamat naman. Pagka-graduate mo, anong plano mo? Siyempre, Maynila na. Doon ako maghahanap ng trabaho. Wala namang matinong oportunidad dito . Talaga? Alam mo, parang ganun din ang gusto ko balang araw. Sa tingin ko, mas madami pang customer ko kung ililipat ko sa Maynila tong negosyo ko. Baka nga mapalawak ko pa't makapagpatayo pa ako ng sariling pwesto.
Yan talagang gusto ko para sa amin ni tatay. Kapag stable na yung kita, makukumbinsi ko na siyang sumama na lang sa akin sa negosyo at hindi na kailangan maghanap pa ng ibang trabaho. Ikaw pa, siguradong magagawa mo yan. Ang galing mo kaya. Pero, asan na ba si tatay mo ngayon? Ayun, nasa malayong lugar. Hindi ko alam kung saan mismo pero kagabi pa siya umalis eh. May sideline ulit sa construction. Tinutulungan pa rin ba siya ni Mayor? Oo naman. Siya lagi nagbibigay ng mga sideline kay tatay. Siya rin yung nagbigay ng puhunan para makapagsimula ako ng negosyo. Kung hindi dahil kay Mayor Tolentino, wala akong matitinda rito ngayon. Buti pa kayo may matinong mayor. Sa amin, puro kurakot. Ang daming pinatay yung building pero wala namang natatapos. Tapos ngayon, yung bagong tatakbo, kamag-anak niya rin. Nakakasawa na. Sino pa ba yung ibang tumatakbo? Meron pa namang iba, pero sa nakikita ko, malabo silang manalo. Kaya parang tinatamad na akong bumoto eh. Wala rin naman magbabago. Sa inyo ba, may mga bago bang kandidato? Parang halos lahat bago. Hindi ko mga kilala. Pero sana kung sino man ang manalo, ipagpatuloy niya yung nasimula ni Mayor Tolentino. Ngayon lang ulit kami nakaranas ng ginhawa eh. Sayang naman kung masisira lang. Pagkabukas pa lang ng pwesto ni Liza, agad nang dumami ang mga tao sa pila. Hindi nagtagal, abala na siya sa pagluluto at pagseserbisyo. Walang patid ang pagdating ng mga gutom na customer. Lumilipas ang maghapon na hindi siya nakakapagpahinga. Sunod-sunod ang order at sa bawat lumalabas na pagkain mula sa kanyang lutuan, mas lalo pang humahaba ang pila. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, saka pa lamang tuluyang nauubos ang tao sa kanyang pwesto. Kasabay nito, ubos na rin ang lahat ng kanyang paninda. Napabuntong hininga siya habang nagsisimulang magligpit. Ramdam ang pagod pero masaya sa naging benta ng araw na yon. Sa gitna ng kanyang pag-ayos, bigla siyang napatigil nang mayroong lumapit sa kanya. Kumusta ang negosyo? Eto, sold out na naman. Bakit bumalik ka? Wala lang. Gusto lang kita makita habang nagliligpit. Naku, ikaw talaga? Ganitong oras ba lagi nauubos ang paninda mo? Dati, mas maaga. Madalas, hapon pa lang ubos na. Kaya maaga rin akong nagsasara. Pero ngayon, umaabot na talaga ako ng gabi eh. Mas marami na kasi akong supply. Balak ko pang dagdagan para makapagbenta pa ako hanggang 10:00. Ayos yun. Dito sa amin, kahit gabi, marami ka pa rin magiging customer. Lalo na yung mga galing sa trabaho. Kapag tinatamad na magluto, dito na lang kumakain sa labas. Malamang, dadami pang customer mo. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Ang problema, baka hindi ako payagan ni tatay na magpaabot ng ganun katagal. Sobrang tahimik kasi sa amin. Nakakainip umuwi na mag-isa. At least kung magpapalit ako rito, pag uwi ko, diretso tulog na. Gusto mo, tulungan kita magligpit? Nako, kaya ko na to. Salamat, Owen, ha? O siya, kung uuwi ka na rin, aalis na rin ako. Dadaan pa ako sa shop ng tito ko eh. May pinapagawa lang sa akin. Sige, mag-iingat ka. Pagkatapos magligpit, sinimulan ng paandarin ni Liza ang kanyang tricycle para umuwi sa kanilang baryo. Mahigit 1 oras din ang biyahe bago siya makarating. Tay, mano po? Anak, ginabi ka yata ngayon. Medyo dumami lang po ang customer. Pero sa susunod, huwag ka masyado magpagabi, ha? Tay naman, wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi naman delikado sa bayan kahit ganitong oras. Marami pa rin tao doon. Kaya yung masasamang loob, nag-aalangan lumabas. Saka, mabuti nga ito eh. Ibig sabihin, patok pa rin ang paninda natin kahit gabi na. Kung hindi lang ako naubusan ng supply kanina, baka hanggang ngayon may bumibili pa doon. Ganun ba? Ay, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos yan. Lagi ka magdasal tuwing gagabihin ka, ha? Siyempre naman po. Nga pala, tay, ito pong ulam mo. Wow, kalderetang manok, adobong sitaw. Paborito ko yan, ha? Ang dami mo namang iniuwi, anak. 2 lang naman tayong kakain. Ayos lang yan, tay. Tara na, gutom na ako eh. Gusto kong magpakabusog.
Salamat anak ha. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakauwi. Wala pa akong pasalubong sa'yo. Hindi pa kasi tapos yung ginagawa namin sa trabaho. Saka, hindi ko pa sahod eh. Nako, Tay, wag nyo nang isipin yon. Hindi nyo kailangan gawin yon. Ako na po ang magpapakain sa inyo. Hindi tulad ng iba na sa magulang pa humihingi ng pagkain. Ayokong tumulad sa ganon. Hanggat malakas ang negosyo ko, ako magdadala ng pagkain at pera dito. Kung pwede nga lang, gusto ko na kayong patigilin sa trabaho eh. Tulungan nyo na lang ako sa bayan. Naiintindihan naman kita, anak. Pero alam mo naman ng tatay mo, ayokong tumigil sa pagkayod. Pakiramdam ko kasi pag huminto ako, para na rin akong tumanda ng tuluyan. Kahit senior na ako, marami pa akong gustong gawin. Mas gusto ko pa rin yung may sariling trabaho at nakakagala. Nalilibang din ako noon. Hayaan nyo, Tay, pag yumaman tayo, ipapasyal ko kayo sa kung saan-saan, kahit sa ibang bansa pa. Talaga? Abay, gusto ko yan. Pero sa ngayon, anak, i-enjoy mo munang pagkabata mo. Minsan, pag wala akong ginagawa, turuan mo ako magluto para ako naman na magtitinda pag wala akong trabaho. Naiintindihan ko na gusto mo makatulong pero bigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Makipagkaibigan ka, maglibang ka rin. Hindi masama magtrabaho pero may tamang edad para dyan. Salamat po, Tay. Tatandaan ko po yan. Huwag po kayo mag-alala. Sige anak, halika't kumain na tayo. Mukhang masarap tong luto mo. Kinabukasan, maagang nagising si Liza. At tulad ng nakasanayan, wala na ang kanyang ama. Maaga rin itong pumapasok sa trabaho, kaya sanay na siyang mag-isa kapag sumasapit ang umaga. Tahimik siyang naghanda, nagluto ng almusal, nag-ayos ng paninda at siniguro na wala siyang makakalimutang dalhin sa bayan. Masayahing bata si Liza. Pero ngayon, may ibang dahilan kung bakit siya masayang lumabas ng bahay. Hindi lang siya excited na magtinda. Excited din siya na makita si Owen. Si Owen lang kasi ang nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa lahat ng mga nakilala niya, ito lang ang may kapareho niyang pananaw sa buhay. Hindi ito tulad ng ibang kabataan na inuuna ang paglilibang. Pareho silang mas piniling magbanat ng buto kesa umasa sa magulang. At para kay Liza, may kung anong kaginhawahan sa pagkakaroon ng isang taong nakakaintindi sa kanya. Habang abala sa pag-aayos ng kanyang pwesto, biglang dumating ang binata. Basa pa ang buhok nito, halata na bagong ligo, at nang mapalapit ito kay Liza, naamoy niya ang pabango noon na preskong-presko. Halong amoy ng sabon at banayad na halimuyak ng kahoy, kaya hindi niya napigilan ang bahagyang pagngiti. Magandang umaga, Liza. Uy, ang aga mo na naman ah. Siyempre. Kabisado ko na kung anong oras ka dumarating at umuwi, kaya inaagahan ko talaga. Saka medyo marami rin kasi akong bibilhin mamaya sa'yo. May bisita kasi ako at ipapatikim ko sa kanila yung burger at footlong mo. Habang abala sa pag-aayos ng mga sangkap, napalingon si Liza sa mga batang nagtatakbuhan at nagsisigawan sa kalsada. Puro pawis at dumi ang mga yon, pero halata ang kasiyahan sa kanilang mga muka. Isa sa kanila ang halos mabuwal sa sobrang bilis ng pagtakbo, habang ang iba naman ay nagtatawanan at walang pakialam sa mundo. Dahil sa nakita, biglang sumimangot si Liza. Hay nako, nandidiri talaga ako kapag nakakakita ako ng mga batang naglalaro. Sinasayang lang nilang mga oras nila. Kung tumutulong na lang sana sila sa mga magulang nila, may ambag sana sila sa mundo. Hindi yung puro laro lang na ganyan. Tapos pagdating sa bahay, magtatanong ng, Ma, anong ulam? Ay, ayoko talagang kinakaibigan yung mga ganyang bata. Higit sa lahat, ayaw na ayaw ko sa kahit anong laro. Napatawa na lamang si Owen sa sinabing yon ni Liza. Umiling ito habang nakapamulsa
at tiningnan ang mga bata ng nakangiti. Para sa akin, wala namang masama sa paglalaro nila. Tulad natin, mga bata pa lang din ang mga yan. Normal lang yun. Sa edad nating to, hindi pa naman talaga dapat tayo nagtatrabaho eh. Tsaka, iba-iba ang pamilyang kinalalakihan ng bawat bata. Kaya hindi rin natin sila pwedeng husgahan kaagad. Basta para sa akin, ayos lang sa mga bata maglaro. Huwag lang silang pasaway sa mga magulang nila. Walang problema dun. Hay nako, basta ako, hindi pwede sa akin yan. Kung ako lang ang magulang nila, hindi ko sila paglalaruin. Pagtatrabahuin ko na agad para matuto na sa murang edad. Hindi yung ganyan, nakakasikip lang sila dito sa kalsada. Napailing na lamang si Owen. Halatang aliw na aliw sa pagiging seryoso ni Liza sa kanilang pinag-uusapan. Okay lang yan, ano ka ba? Hayaan mo na lang sila. Bilisan mo na dyan ang pagluluto para makapagbukas ka na at nang makapila na ako. Hay nako, sandali nga lang. Malapit na rin to. Samantala, nang mga sandaling yun ay may dumating na pulang sasakyan sa naturang sitio. Agad na bumaba si Sonia Aguilar. Huminga siya ng malalim. Tila ninanamnam ang hangin na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ngunit imbis na magmuni-muni, mas lumutang ang kanyang kasakiman. Hindi para sa ala-ala, kundi para sa mga oportunidad na nakikita niya sa paligid. Sumunod namang bumaba ang iba pa niyang mga kasamahan, kabilang ang kanyang anak na si Donald, na agad na nagtakip ng ilong at tila hindi komportable sa paligid. Grabe! Tingnan mo anak ko, totoo nga ang sinasabi nila. Bukod sa masaganang bunga ng mga pananim rito, malawak din ang buong kalupaan. Ngayon pa lang ay hindi ko na mabilang kung ilan ang pwede kong maipatayo rito. Mami, sigurado ba talaga kayo na dito kayo sa lugar na to tatakbo bilang mayor? Wala naman tayo masyadong kakilala rito eh. Tingin nyo ba mananalo kayo rito? Alam mo ang balita ko, halos lahat ng mga residente dito ay hindi nakapag-aral. Makaluma kasi ang culture ng mga tao rito. Bukod sa sinauna nilang pananamit, nasa panahon pa rin ng kalesa ang mga mindset nila. Ganyan ang mga taong mas madaling utuin kesa sa mga nakakasalamuha natin sa Maynila. Maniwala ka anak, kayang-kaya kong manalo rito. Bakit naman kasi mayor pa? Dapat dumiretso na kayo sa Senado, Mami. Sayang naman ang popularidad nyo kung dito lang kayo tatakbo. Hindi ka rin may boboto ng ibang supporters mo na hindi taga rito sa bayan na to. Anak, dito ako lumaki at nandito halos lahat ng kamag-anak natin. Matagal lang ako nagsilbi sa Maynila pero dito talaga ang hometown ko. Di hamak na mas malaki ang chance kong manalo dito. Maniwala ka, magiging maganda ang kinabukasan ng pamilya natin dito. Sige, Mami, ikaw ang bahala. Pwede na ba akong bumalik sa kotse? Ang init dito eh. Ano mainit? Kita mo nga ang lakas-lakas ng hangin, oh. At ang bango-bango pa. Hindi ako sanay sa sariwang hangin ng ganitong klaseng lugar, Mami. Mas gusto kong hangin sa aircon. Punta na ako sa kotse. Ikaw ang bahala. Basta ako dito ko itatayo ang mga dream projects ko. Ngayong nandito na ako. Akin na ang lupang ito. Akin na. Kinabukasan, muling nagbalik ang mga Aguilar sa naturang baryo. Ang una nilang kinausap ay ang punong abala sa nasabing lugar. Walang iba kundi si Mando. Kasama nito ang kanyang nag-iisang anak at kanang kamay na si Liza. Bilang bahagi ng kanilang tradisyon, sa halip na magmano ay lumuhod sina Liza at Mando sa harap ng mga Aguilar. Ipinagdikit ang mga palad sa kayumuko sa mga ito ng 5 segundo. Isang matipid na yuko naman ang itinugon ng mayamang pamilya bago tumayo ang mag-ama. Nanibago tuloy ang babaeng kakandidata. Hindi nito alam na ganoon pala ang pagbati ng mga residente rito sa mga dayuhan. Magandang umaga. Kayo po ba si Tatang Mando? Ay, opo. Heto nga po palang anak kong si Liza. Magandang araw po sa inyo. Ikinagagalak ko po kayong makilala.
Wow ha! Manonosebleed yata ako sa lalim ng Tagalog nila. Pero sige, pagbibigyan ko na. Ay, siya nga pala. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Tatang Mando at Liza. Ako nga pala si Sonia Aguilar, ang tumatakbong mayor dito sa inyong bayan. Ito naman ang anak kong si Donald Aguilar. Tumatakbo siyang senador. Nandito pala kami para maglibot-libot dito sa lugar nyo at malaman ang inyong pamumuhay rito. Kandidato po pala kayo. Nako, maligayang pagdating po dito sa aming sityo. Gusto niyo po ba ng makakain? Ay, hindi na po. Baka masira pa ang tiyan ko. Ay, ano po yun? Ay, ang ibig kong sabihin, busog pa po kami. Nandito lamang talaga kami para makapanayam kayo at para ibahagi na rin ang aming mga paunang plataforma para dito sa inyong lugar. Ay, wala pong problema. Gusto niyo po bang tumuloy sa loob? Bahagyang sumilip si Sonia sa bukas na bintana ng bahay. Palihim siyang napailing dahil bukod sa napakaliit ay bulok-bulok na rin ang pinagtagpi-tagping kawayan sa loob. Nandiri ang ginang. Sa tansya niya ay hindi siya tatagal kahit 1 minuto lamang sa loob noon. Dito na lang tayo sa labas. Para makasagap na rin tayo ng sariwang hangin, hindi ba? Abay, wala pong problema. Sige, kukuha lamang po ako ng mauupuan natin. Sige, maraming salamat. Tay, ako na lamang po ang kukuha. Nang mailatag na ang mga upuan sa labas, nagsimula na ang panayam ng mga Aguilar sa punong abala. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang kanilang pag-uusap. Halos lahat ay tungkol sa mga achievements ng pamilya Aguilar sa mundo ng politika. Tila ipinakikilala nila ang kanilang sarili para magpa-impress sa mahirap na komunidad ni Lisa at Mang Mando. At yun na nga po, sana'y marami kayong natutunan sa mga ibinahagi namin at sana nakilala nyo kami ng lubusan. Wala kaming ibang hangad kundi ang makatulong sa mga Pilipino. Kaya naman yun ang dahilan kung bakit buong pamilya namin ay nasa loob ng politika. Hindi lang Luzon ang sakop namin, pati na rin tong Visayas at Mindanao. Halos lahat ng pamilya namin kalat dito sa buong Pilipinas. Ganyan kaming magsilbi sa bansa. Oo nga po. Mahusay. Maganda po yan. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo rito sa sityo namin. Sa susunod na mga araw po babalik kami rito at mamamahagi ng kaunting tulong sa mga kababayan ninyo. Isa itong sityo ninyo sa mga prioridad namin na pagandahin at paunlarin. Sana'y suportahan niyo po ako, pati na rin ang anak ko sa Senado. Opo naman. Maraming salamat po sa inyo. Nang makaalis na ang mga panauhin, ipinasok na muli ng mag-ama ang kanilang mga upuan sa loob ng bahay. Tay, iboboto niyo po ba yung babae na yon bilang mayor dito? Ay, ewan ko, hindi ko alam anak. Parang hindi ko siya gusto eh. May pakiramdam kasi ako sa kanya kanina na parang may itinatagong yabang yung pamilya na yon. Hindi naman ganoong magsalita si Mayor Tolentino, hindi ba? Oo nga po napakalayo niya kay Mayor. Sayang, mukhang wala yatang matinong kandidato na tumatakbo ngayon dito sa atin. Basta, wag mo na lang silang masyadong isipin. Bata ka pa, wala ka pa sa tamang edad para bumoto. Ang isipin mo lang muna ay ang sarili mo, ang negosyo mo. Ako naman munang bahala sa kanila. Kikilalanin ko muna silang mabuti. Kinabukasan, muling nagbalik ang pamilya Aguilar sa sityo. Mas enggrande na ang dating ng mga yun. Sa gitna ng isang munting entablado, ipinalabas nila ang isang video presentation kung saan ipinagmamalaki ang magiging proyekto nila. Mga modernong gusali, malalawak na subdivision at isang bagong bayan na para daw maging high class at dayuhin ng mga turista. Habang pinapanood ng mga residente ang video, namigay naman si Sonia Aguilar ng bigas at pagkain. Walang patid ang kanyang matamis na ngiti. Subalit hindi ito isang simpleng pagbibigay.
may nakapaligid sa kanya na kumukuha ng video para tiyakin na makikita ang lahat ng kanyang ginagawang kabutihan. Hindi ito papayag na walang kamera sa bawat anggulo ng kanyang pamimigay. Inabot ng hapon ang programang yun, at habang nagliligpit na ang kanilang team, tahimik na nag-usap sina Sonia at Donald sa isang tabi. Mami, nakita mo ba yung balita? Kumakalat na yung isang video mo sa Tagbilaran noon. Naalala mo yung speech mo, mga 5 taon na nakakalipas? Yung sinabi mo na kapag hindi ka binoto ng mga tao, hindi mo itutuloy yung pagbibigay ng lupa sa kanila. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Masyado ka kasing nagpapakakampante. Kita mo, kumilos na mga kalaban. Ginagamit nila yun para siraan tayo. Ano ngayon? Bakit ba kasi iniintindi mo pa ang mga yan? For your information, hindi ako affected dyan. Saka hindi rin yan makakasira sa pagtakbo ko rito. Maniwala ka sa akin. Wala naman marunong gumamit ng social media rito. Tapos yung mga karatig na lugar nila, mukhang hindi na rin updated sa mga issues na yan. Saka may kinuha na rin akong mga tao para i-handle ang mga yan online. Wala kang dapat alalahanin, anak. Akong bahala dito. Mananalo ko. Mananalo tayo. Sinabi ko lang naman, Mami, para alam mo rin. Mas mabuti na rin na alam mo. Mahirap na at baka kung ano-ano na naman ang gamitin nila laban sa atin kapag masyado pa tayong nanahimik. Hayaan mo sila. Ako mismo magpapatahimik sa kanila oras na mapaupo ako sa pwesto. Kilala ko na kung sino ang mga naninira sa akin. May kalalagyan ng mga yan. Ang hindi nila alam, hindi kalayuan may isang pares ng mga mata na lihim na nagmamasid. Nakadukwang sa likod ng isang puno si Liza. Nanlalamig ang mga kamay at tila pinipigil ang sariling huminga ng malakas. Narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ng mag-ina. Tay, may kailangan po kayo malaman. Oh, ano ba yon, anak? Ay teka, ako na dyan sa mga pinggan. Kuha ka na lang ng tubig natin. Sige po, pero heto tay, hindi kayo maniniwala sa narinig ko kanina. Ano ba kasi yun? Yung pinag-uusapan ni na Ma'am Sonia at yung anak niyang senador, parang may balak yata silang patahimikin ang mga naninira sa kanya online, oras na makaupo siya. Parang may masama silang binabalak dito sa atin, tay. Sigurado ka? Sinabi nila yon? Opo. Pauwi na kasi ako kanina tapos yun nga, nadaanan ko yung sasakyan nila. Buti na lang, hindi ako nakita. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, na merong tinatagong bahuyang Sonia na yan eh. Noon pa man, hindi na magandang pakiramdam ko dyan. Kahit nung napapanood ko pa lamang siya sa telebisyon, may pagkamayabang talaga ang buong pamilya nila. Sa tingin niyo po ba, kaya niya rin gawin dito yon kapag may kumontra sa kanya dito sa atin? Aba, isubukan lang niya saktan ng kahit na sino sa atin dito. Ako ang makakalaban niya. Nung mga sumunod na araw, muling abala si Liza sa kanyang pwesto sa bayan. Kasama pa rin niya si Owen at kasalukuyan niyang kakwentuhan habang wala pang masyadong customer. Ngayon lang sila nakapag-usap ng tuloy-tuloy dahil sa dami ng bumibili kanina. Ngayon lamang naubos ang pila kaya medyo nakapagpahinga siya habang patuloy pa rin sa pagluluto. Uy, nakalimutan ko palang sabihin. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa kapatid ni Senador Vasquez? Sino yon? Wala akong masyadong alam dyan. Alam mo namang walang TV at internet sa amin eh. Si Senator Vasquez kasi, siya lang ang isa sa matitinong senador ngayon. Tapos yung kapatid niyang si Junjun Vasquez na tumatakbo mayor, pinatay raw kagabi. Natagpuan na lang daw na wala nang buhay sa loob ng kotse niya. Tapos may mga tama raw ng baril yung bintana niya. Mukhang pinatay ng kalaban niya sa politika. Wala nga alam makapagsabi kung sino. Talaga? Grabe, uso pa rin pala mga ganyang patayan sa eleksyon. Ano nga palang balita dun sa sinabi mo? Ano kaya ang dahilan? Bakit siya pinatay? Eto, teorya ko lang to ha. Hindi ako sigurado dito at wala rin akong ebidensya. Pero, kilala mo ba si Sonia Aguilar? Oo, yan yung tumatakbong mayor sa amin ngayon. Bakit? Alam mo kasi,
Si Junjun Vasquez yung nag-post ng viral video ni Sonia noon, yung tungkol dun sa hinihingi niyang kondisyon para sa pagbibigay ng lupa. Mula nung i-post yun ni Sir Junjun, marami nang bumabati ko sa kanya mula sa kabilang panig. Pinost niya yun kasi mula nung kumandidato siya, karamihan ng mga nambabas sa kanya galing sa supporters ng mga Aguilar. Aguilar din kasi yung kalaban niya noon eh. Talaga ba? Hala? At biglang may naalala si Liza tungkol sa mga narinig niya noong nakaraang araw sa usapan ng mag-inang Sonia at Donald. Kung hindi siya nagkakamali ng pandinig, sinabi mismo ng babae na may patatahimikin daw ito sa mga naninira sa kanya oras na siya ang manalo. Ngunit kahit hindi pa man siya nakakaupo ay nagawa niya na yon. Kung tama ang kutob ni Liza, maaaring may kinalaman dito ang babae dahil ayon mismo kay Owen, ang mga Vasquez daw ang isa sa mga mortal na kalaban ng mga Aguilar sa politika. Dahil sa kanyang mga natuklasan, lalo tuloy lumalakas ang masamang kutob niya sa pagtakbo ni Sonia Aguilar sa kanilang lugar. Ang bigat-bigat nitong dala ko, pero siguradong matutuwa nito si Liza pag uwi ko. Paborito niya mga ito eh. Ginabi na naman si Mando sa trabaho sa construction nang mag-isa siyang naglalakad pa uwi. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng lansangan. Napahinto ang lalaki at kinilabutan. Pamilyar ang boses na yun. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, doon niya napagtanto kung kanino ito nagmumula. Agad siyang sumiksik sa likod ng isang malaking basurahan, pinigilan ang sarili sa paghinga. Saktong-sakto huminto sa paglalakad ang babae, kasabay ang pagbulyaw sa kausap nito. Ano ba naman? Bakit mo siya pinatay kaagad? Ang sabi ko, hintayin niyong maupo ako sa pwesto bago niyo siya patatahimikin. Pero ano, pinatay niyo na agad yung Junjun Vasquez na yon? Alam niyo namang kapag may nangyari sa kahit isa sa kanila, ako ang unang pagbibintangan. Hindi ba kayo nag-iisip, mga inutil? Pasensya na, madam. Mukhang mali lang po ang pagkakaintindi namin. Akala kasi namin sa lalong madaling panahon eh. Ang sabi ko, kapag ako na ang mayor, saka niyo siya itutumba sa lalong madaling panahon. Hindi ko sinabi ngayon. Mga walang kwenta. Pangatlong beses niyo na to. Buti na lang malinis ang pagkakagawa niyo at walang iniwang bakas. Dahil kung sumabit kayo rito, kayo mismo ang ipaliligpit ko. Sorry po, madam. Hindi na po mauulit. Buisit, magsiuwi na nga lang kayo. Lalo lang umiinit ang ulo ko dahil sa inyo. Oh, mami, bakit kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan? Halika nga rito, pumasok ka na. Paano ba naman kasi? Hindi nag-iisip ang mga tauhang kinuha mo. Saan mo ba pinulot yung mga yan? Walang common sense. Huwag nyo na lang silang intindihin. Pasalamat ka nga. Nagawan na ng paraan ng team namin. Hindi na ikaw ang primary suspect. Malabo rin matawag ka pa sa police station kasi wala silang kahit anong ebidensyang maglilink sa'yo. Pasalamat ka na lang. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Buwisit talagang araw na to. Parang gusto ko tuloy maglibing ng tao sa lupa. Napatakip na lamang ng bibig si Mando. Nanginginig sa takot dahil sa kanyang narinig. Ngunit sa sobrang gulat, nabitawan niya ang dala niyang plastik. Tumama yun sa gilid ng basurahan. Lumikha ng tunog na pumunit sa katahimikan. Samantala, pasakay na si Sonia nang marinig yon. Biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Inilinga ang kanyang paningin sa buong paligid. Mabilis na dinampot ni Mando ang mga nahulog tsaka nagmamadaling tumakbo papalayo. Nanginginig ang kanyang mga paa pero pilit niyang pinipigilan ang sarili na gumawa ng ingay. Sino yon? Mukhang may tao rito. Hanapin niyo! Mabilis na kumalat ang kanyang mga tauhan, sinundan ng tunog. Sinilip ang likod ng basurahan pero wala na silang nakita. Hindi naman nawala ang matalim na titig ni Sonia kahit pa sumakay na siya ng sasakyan. Buisit talaga. Sino yon?
May nagmamasid sa atin kanina. Mahuli ko lang kung sino siya. Ako mismong huhukay ng libingan niya. Wow, Mami, pinahanga mo ako ah. Ilang araw ka palang rito, nahahawa ka na sa lalim ng Tagalog nila. Kinabukasan, maaga muling nagising si Mando para sa pagpasok sa kanyang trabaho. Naabutan niyang mahimbing pa ang tulog ng kanyang anak, kaya bahagya niya itong kinumutan saka lumabas na lamang ng silid. Habang kumakain ng almusal, bigla siyang nilapitan ng kapitbahay na si Eddie, na isa rin sa mga matalik niyang kaibigan sa kanilang sityo. Dumungaw pa ito sa bintana na bahagya niyang ikinagulat. Ay, ano ka ba naman? Dahan-dahan naman sa pagsilip. Lagi mo na lang akong ginugulat eh. Oy, pare, nabalitaan mo ba? Patay na raw yung Junjun Vasquez, yung kapatid nung mabait na politiko na kumakalaban sa mga Aguilar. Eh, kahapon ko pa nalaman yan. Ano ba masasabi mo ron? Sa tingin mo ba may kinalaman ng mga Aguilar doon? Silang dalawa lang naman ang mortal na magkaaway, hindi ba? Hindi lang may kinalaman. Si Sonia mismo nag-utos ng pagpatay. Alam ko ang totoo. Talaga ba? Napilitan pang pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Pagkatapos ay umupo ito sa harap ng lamesa niya, nakatabi lamang ng bintana. Sigurado ka ba, pare? Paano mo naman nasabi yun? Kasi kagabi, nakita ko si Sonia na kasama ang mga tauhan niya. Narinig ko mismo sa kanya na pinapagalitan ng mga tauhan niya dahil napaaga raw masyadong pagpatay sa taong yun. Muntik na nga ako mahuli. Buti na lang at nakatakas ako kaagad. Grabe, kung ganun totoo palang mamamatay tao ang pamilyang yun. Korap na nga kriminal pa. Kaya walang makukuhang boto sa akin ang mga yan. Sabihan mo rin ang mga kakilala mo na huwag silang iboboto. Nako, wala sa pamilya ko may balak na iboto sila. Kahit ano pang pagbibidang gawin nila rito. Akala siguro nila mauuto nila tayo dahil lang sa tayo ang pinakamahirap sa komunidad na ito. Nagkamali sila ng lugar na pinuntahan. Kahit na hindi akong pinakamataas sa buong bayan, malaki pa rin ang galang at respeto sa akin ng mga tao rito. Tiyak akong salita ko pa rin ang pakikinggan nila kesa sa mga Aguilar na yan. Dapat lamang. Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lamang ako, pare, ha? Hindi rin ako papayag na maupo rito yung Sonia Aguilar na yan. Wala naman nagawa yan sa dati niyang posisyon. Puro pagpapayaman lang ang alam ng mga yan. Habang naglalakad si Mando patungo sa kabilang bayan, naabutan naman niya ang sasakyan ng mga Aguilar sa isang ugali. Wala sana siyang balak tapunan ng pansin ang mga ito, pero bigla naman niyang narinig ang boses ni Sonia na bumati sa kanya. Iritang-irita ang matanda sa tuwing maririnig ang boses na yon. Tatang Mando, nandito pala kayo. Magandang umaga po. Bakit ang aga niyo naman masyado? Magandang umaga rin po, Madam Sonia. Papunta po ako ngayon sa trabaho Naku, tamang-tama. Balak din sana kitang puntahan sa inyo mamaya. Buti na lamang at nagkita na tayo rito. May nais sana akong sabihin sa inyo, Tatang Mando. Ano po ba yon? May mga papeles po akong dala rito. Mga dokumento para sa mga proyektong plano ko sa lugar ninyo. Kailangan ko lang po ng pirma ninyo bilang katibayan na nakapagpaalam ako sa inyo at may permiso ko para sa projects na yon. Kinuha ni Mando ang mga papeles. Hindi lang niya pinahalata, pero lihim niya yung binasa. Sinuri niya ng mabuti ang bawat nakasulat sa papel. Doon niya nalaman na hindi yun tungkol sa katibayan o permiso, kundi isang kasunduan na kapag pinirmahan niya ay pwedeng mapunta sa mga Aguilar ang pag-aari sa kanilang lupa. Ang mas masaklap pa, nakipagsabwatan ito sa barangay pati na rin sa ilang mga opisyal doon para maisulong ang proyektong yon. Pirma na lamang ni Mang Mando bilang pinuno ng kanilang komunidad ang kailangan para maging balido na ang naturang dokumento. Pasensya na po, madam. Hindi ko po kayang pirmahan ang papeles na ito. Ano po? Bakit po?
Hindi niyo po ba nababasa? Hindi niyo ba alam basahin? Gusto niyo po ba ako na magbasa para sa inyo? Permission paper lang po ito para may katibayan kami na alam niyo ang proposal namin para sa project sa lugar ninyo. Pasensya na, madam, pero didiretsuhin na kita. Naiintindihan ko kung ano nakasulat sa dokumentong yan. Huwag mo sanang palabasin na hindi ako marunong magsulat o magbasa. Kahit hindi nakapag-aral ang karamihan sa mga residente namin, hindi naman kami bobo at tanga para mapaikot lamang ng ganito. Alam ko na kapag pinirmahan ko ito bilang punong abala ng sitio, mapapasa inyo ang lupa na pag-aari namin. Maaangkin nyo ang tanging bagay na iniwan sa amin ng mga ninuno namin, na pilit naming ipinaglaban at pinrotektahan sa loob na mahabang panahon. Pasensya na po. Pero wala po kaming balak ibigay ang kahit katiting ng aming lupa. At hindi rin po kami interesado sa mga proyektong itatayo nyo roon. Pinangangalagaan po namin ang kalikasan sa aming lugar at hindi kami papayag na putulin ang mga puno roon at sirain ang malinis naming ilog at sapa para lang sa mga subdivision at building na ipapatayo ninyo. Hindi ko po kayang pirmahan ito, Madam Sonia. Humihingi po ako ng paumanhin at sana'y maunawaan niyo po ako. Sana rin, irespeto niyo ang aking desisyon bilang punong abala. Pero, nagkakamali po kayo. Wala naman po masama sa papel na ito, Tatang Mando. Hindi naman namin aagawin ang lupa niyo sa inyo. Tutulungan lang naming umangat ang mga buhay ninyo at mapaganda ang inyong lugar. Pasensya na po, madam. Pero, maghanap na lamang po kayo ng ibang lolokohin. Gaya po ng aking sinabi, hindi kami interesado sa kung anumang proyektong itatayo ninyo. Kontento na po kami sa kung anong meron kami ngayon. Pero, hindi po pwede yan. Nakahanda ng lahat ng kailangan para sa project na yan. Hindi na pwede yung ginagawa niyo ron ngayon. Kailangan niyo magbago. Bago na ang panahon ngayon, kailangan niyo makisabay. Wala pong magbabago sa desisyon naming lahat. Maraming salamat po, madam, at pasensya na kayo. Hindi na hinintay pa ni Mando na makapagsalita ang babae. Tinalikuran niya na yun kaagad at hindi niya na rin namalayan ang pagtalim ng paningin nito sa kanya. Kung ganon, marunong ka palang bumasa at magsulat, ha? Sige, kung hindi kita makukuha sa ganitong paraan, gagamit ako ng tradisyonal na paraan para makuha ang gusto ko sa inyo. Walang kaalam-alam si Mando na may kakilalang mambabarang si Sonia sa isang lugar sa Siquijor. Balak niyang lapitan ang taong yun para magpatulong sa bagong plano na nabubuo sa kanyang isipan. Iba na ang proyektong kanyang gagawin at sisimulan niya na ito sa lalong madaling panahon. Sa tindi ng kanyang iniisip, ewan na lamang niya kung hindi niya pa makuha ang loob ng mga tao sa sitio. At kapag lahat na ng mga ito ang nagsalita, siguradong wala nang magagawa kahit pa ang punong abala. Isang gabi, habang naglalakad pauwi si Mando, na muling bitbit ang biniling pasalubong para sa kanyang anak, sasabihin niya na rin dito na baka simula bukas ay hindi na siya makakauwi gabi-gabi dahil kakailanganin na nilang manatili sa trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang rumaragasang sasakyan ang umagaw sa kanyang paningin. Bago pa siya makagawa ng aksyon, nabangga na siya ng kotse at tumilapon na papalayo. Sa lakas ng pagbunggo noon, napunta kung saan-saan ang mga dala niyang pasalubong, habang siya naman ay bumagok ang ulo at mabilis na nagkalat ang dugo sa lupa. Nagmamadaling umalis ang sasakyan. Sa halip na siya ay tulungan, ginulungan pa siya nito sa huling pagkakataon na lalong nagpalasog ng kanyang mga buto. Samantala, sa di kalayuan ay may isang matang nagmamasid. Kinabukasan, isang masaklap na balita ang sumalubong kay Lisa. Halos gumuho ang kanyang mundo nang makita ang bangkay ng kanyang ama.
Lasog-lasog ang katawan nito, duguan ang ulo at halos hindi na makilala ang muka. Mabilis na bumuhos ang luha ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa katawan ng kanyang ama. Pagkuway niyakap niya yon habang nanginginig sa labis na emosyon ang kanyang mga kamay. Halos hindi maipinta ang kanyang muka dahil sa labis na paghagulgol. Pati ang ilang mga taong naroroon ay napaiyak na rin habang pinagmamasdan ang dalaga. Nang araw ding yun, nagbalik ang mga Aguilar sa kanilang lugar. Nang mabalitaan ng mga tao ang nangyari sa kanyang ama, siya agad ang unang pinuntahan ng mga ito. Nakikiramay kami sa nangyari. Hindi talaga kami makapaniwala. Huwag ka mag-alala. Sasagutin namin lahat ng pangangailangan ng burol niya hanggang sa mailibing siya. Bibigyan natin siya ng maayos at marangal na libing. Malaki ang paghanga at respeto namin sa iyong ama bilang punong abala ng inyong lugar. Maraming salamat po. Pero gusto ko po sana mahuli kung sino ang bumangga sa tatay ko. Yun na mahirap, anak. Dahil walang CCTV dito sa lugar ninyo o kahit mga tanod man lang na nagro-ronda sa gabi, walang nakakita sa nangyari. Hindi nga natin malaman kung aksidente lang ba ang pagkakabangga sa kanya o sinadya talaga. Yun nga rin ang dahilan kaya gusto kong makatulong dito. Kapag ako na ang naupo bilang mayor, palalakasin ko rin ang seguridad sa buong lugar na ito para hindi na muling maulit ang pangyayaring ito. Hindi po ako naniniwalang aksidente lang ang pagkakabangga kay tatay. Base po kasi sa itsura ng katawan niya, parang hindi lang siya isang beses na binangga. Dati na rin po ako nakakita ng taong nabangga ng sasakyan, pero hindi naman po ganong kalala ang tinamo nila. Tsaka hindi rin naman sila namatay. Yung iba nga sa kanila nakatayo pa, kaya nakakasiguro po ako na sinadya talaga ang pagbangga kay tatay. Hindi siya mamamatay ng ganon kung simpleng pagkakabangga lang ang nangyari sa kanya. Huwag ka mag-alala, Iha. Kami nang bahala sa tatay mo. Paiimbestigahan ko ang nangyari at sisiguraduhin nating makakamit ng tatay mo ang hustisya kung sakaling tama nga ang hinala mo na sinadya ang pagbangga sa kanya. Pagkatapos siyang kausapin ng babae, nagtungo naman ito sa iba pang lugar sa kanilang sityo para kumustahin ang kalagayan ng ibang tao. Nung mga oras na yun, labis pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha habang hinihintay na ilabas sa punerarya ang katawan ng kanyang ama na kasalukuyan ng iniimbalsamo. Maya-maya pa, nagulat siya sa biglang pagdating ni Eddie. Lisa, mabuti at nandito ka pa. Mang Eddie, buti po nakarating kayo dito. Kasalukuyan na pong inaayusan si tatay sa loob. Naghihintay na lamang po ako rito sa labas. Lisa, Iha, makinig ka. Alam ko nangyari sa tatay mo. Ano po? Nakita ko kagabi habang pauwi ako. May sasakyan na bumangga sa kanya at yung sasakyan na yun ay sasakyan mismo ni na Madam Sonia, yung lagi nilang ginagamit sa pagpunta rito. Ano po? Sigurado po kayo? Siguradong sigurado ako. Nandun talaga ako kagabi. Papunta sana ako sa bayan tapos bigla kong nakita sa di kalayuan ang tatay mo. Pauwi na siya. Balak ko nga sanang batiin at salubungin kapag nagtagpo na kami, pero bago ko nagawa yun, bigla na lang may sasakyan na bumangga sa kanya. Buti na lang at nakapagtago ako ng mabilis. Pero, ayun nga, sasakyan mismo ni na Madam Sonia ang nakita kong bumangga sa kanya. Pagkatapos nila siyang banggain, binalikan pa at sinagasaan ang katawan niya. Sinasabi ko na nga ba, hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay ko. May pumatay sa kanya. Pero, hindi ako makapaniwalang sina Madam Sonia yon. Hindi ko akalain magagawa nila yon. Kahit ako nga rin hindi ko akalain na aabot sila sa ganun. Pero, bakit naman nila pinatay ang tatay mo? Ano bang kasalanan ni Paring Mando sa kanila? Di ba nung mga nakaraan nga kausap pa nila kayo habang nangangampanya sila rito?
Noon pa man po, may mga napapansin na kaming kakaiba sa pamilyang yon. Matagal na namin silang naaamoy ni tatay na meron silang hindi magandang gagawin dito sa atin. Siguro, baka nagkita uli sila ni tatay habang wala ako at doon na sila kinumpronta ni tatay. Hindi nga malabong mangyari yun. Pero kung ganun nga parang sobrang sama naman yata ng mga Aguilar na yan para gawin nila yun sa tatay mo. Hindi lang sila basta masama. Mga demonyo sila. Hindi niya na napigilan pang humagulhol. Napayakap na lang siya kay Mang Eddie at pilit namang pinakakalma ng matanda ang kanyang loob. Kinabukasan, maraming dumalo sa burol ni Mando. Nasa harapan pa rin ng kabaong si Lisa at panay ang iyak, habang si Eddie naman ay nasa tabi lamang at nakabantay sa bata. Maya-maya pa, tila may nagbago sa ingay sa paligid, parang may bagong panauhin na dumating. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng tao. Pati si Liza, na kasalukuyang iniiyakan ang ama sa harap ng kabaong, ay napalingon din sa pinagmumulan ng ingay. Laking gulat niya nang masilayan ang mga Aguilar. May bitbit pang malaking bulaklak ang isang lalaki na kasama ni Sonia. Lumapit ang mga ito sa kanya at nagtangkang hawakan ang kanyang kamay. Nakikiramay kami, Iha. Hindi! Nagulat ang mga tao sa narinig at nagbulungan. Lisa, bakit parang galit ka? Kayo may kasalanan kung bakit nangyari to sa tatay ko. Kayo ang pumatay sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Liza? Hindi kita maintindihan, anak. Huwag niyo ako matawag-tawag na anak. Huwag na kayo magpanggap. Kayo ang bumangga kay tatay, di ba? Dahil alam niyong tutol siya sa kung ano man na pinaplano niyo rito, kaya pinatay niyo siya. Gaya ng ginawa niyo sa iba niyong pangkaaway, mga kriminal. Hindi dapat kayo nauupo sa pwesto. Mas masahol pa kayo sa mga demonyo. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, bata. Huwag mo kaming sigawan dito. Huminahon ka lang. Alam kong masakit na nangyari sa tatay mo, kaya naiintindihan ko kung wala ka sa kondisyon ngayon. Pero huwag ka naman masyadong magpalamon sa galit. Gaya ng sinabi ko sa iyo, tutulungan ka namin sa investigasyon sa kaso ng tatay mo para mapatunayan kung may pumatay ba talaga sa kanya. O baka naman isang aksidente lang na hindi naman natin maiiwasan sa mundong ito. Wala nang dapat pang patunayan. Alam kong kayo may gawa nito kay tatay. Kung inaakala niyong nagtagumpay kayo sa mga plano niyo dahil pinatay niyo ang punong abala namin, nagkakamali kayo. Baka nakakalimutan niyo lahat kami rito nagkakaisa. Isa lang ang paninindigan namin. Bilang anak ng punong abala, isang balita ko lamang sa mga kababayan ko. Pare-pareho nila kayong itataboy rito. Wala kayong lugar dito. Huwag na kayong bumalik dito kahit kailan. At kapag nakita pa ulit kitang tumapak dito sa lugar namin, magdedemanda na ako. Hindi na nakapagsalita pa ang mga Aguilar. Napayuko na lamang sila at sabay-sabay na lumabas ng punerarya. Bakas sa kanilang mga anyo ang pagkapahiya, lalo't marami ring nakarinig at nakakita sa buong paligid. Pagkarating sa loob ng sasakyan, halos umusok ang ilong ni Sonia sa galit. Binalibag pa nito ang shoulder bag na agad ding pinulot ng isa sa kanyang mga tauhan. Buisit na batang yan! Paano ba siya nagka-idea na ako nga nagpasagasa kay Mando? Hindi na bale, itutuloy ko na talaga ang plan B ko. Humanda kayong lahat. Walang araw na hindi umiiyak si Liza habang nakabantay sa burol ng kanyang ama. Hanggang sa mailibing ito, halos walang pahinga ang kanyang mga mata sa pag-iyak at pagtangis. Kulang na lamang ay maubusan na siya ng luha dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman. Kasalukuyan siyang nakatunganga sa isang tabi. Tila wala sa sarili nang bigla siyang makarinig ng mga katok sa pinto. Inabot ng ilang minuto bago niya naisipang tumayo at pagbuksan yon.
Bahagyang namilog ang kanyang mga mata nang masilayan si Sonia Aguilar. Mag-isa lang ito at tila hindi yata nakabuntot ang kanyang mga tauhan. "Magandang araw, iha. Pasensya ka na. Hindi na ako nakadalaw sa libing ng tatay mo kahapon. Alam kong masama pa rin ang loob mo. Mayroon sana akong nais sabihin sa'yo." "Wala na po tayong dapat pag-usapan. Sinira niyo ng buhay ko. Pero ito'ng tatandaan niyo. Hinding-hindi niyo masisira ang aming lugar at ang lupaing ito. Huwag na kayong umasa na meron pang susuporta rito sa inyo. Wala na kayong makukuhang boto sa kahit isa sa amin dito. Higit sa lahat, itutuloy ko rin po ang demanda sa inyo. Kahit wala pa akong ebidensya, may witness ako sa nangyari nung gabing yon. Hindi niyo pwedeng itanggi na hindi kayo may gawa." "Sa katunayan, nandito nga ako para humingi ng tawad sa iyo. Kahit wala naman kaming kasalanan sa nangyari, ako nang nagpapakumbaba. May dala nga pala ako rito. Isang bagto, iha. Mga $250,000 ang laman nito. Tanggapin mo sana bilang tulong para makapagsimula ka ulit sa iyong buhay. Huwag mo sanang masamain ito, ha?" "Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Hindi niyo ako masisilaw sa kahit anong salapi o yaman na meron kayo. Hindi na magbabagong isip ko. Itutuloy ko ang demanda sa inyo at hindi rin po ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na kayo ang nasa likod na nangyari sa tatay ko." "Iha, huwag na sana nating gawing komplikado ang sitwasyon. Kahit ano pang ibato mong bintang sa amin, wala kang magagawa. Wala kaming kasalanan. Nandito ako para magbigay ng tulong sa iyo. Isang tulong para makapagpabago ng buhay mo, kahit na mag-isa ka na lamang. Sa ayaw at sa gusto mo, kakailanganin mo ito para mabuhay mo ang sarili mo." "May sarili po akong negosyo. Wala kayong mapapala sa panunuhol na ginagawa niyo. Umalis na kayo rito. Kung ayaw niyo makalimutan ko na mas matanda kayo sa akin. Maya-maya lang din lalabas na ako at pupunta sa mga bahay-bahay para isa-isang sabihan ng mga kabaryo ko na huwag kayong iboto. Kaya kung ako sa inyo, umatras na kayo ngayon pa lang. Dahil kung hindi, sama-sama kaming gagawa ng ingay para dungisan ang pangalan nyo. Malapit ng eleksyon, kapag nagkaroon pa kayo ng isang issue, siguradong malaki ang epekto nito sa reputasyon ninyo." "Kung ganon, sige. Wala na ako magagawa. Siguro, ibibigay ko na lamang ito sa judge na hahawak sa kaso ng tatay mo, para kahit magdemanda ka, hindi ka na rin papanigan ng korte. Sayang, binigyan na kita ng pagkakataon para maayos ang buhay mo, pero ikaw na mismo ang sumira nito." Tinalikuran na siya ng babae, dala ang bag na puno ng pera. Nais pa sana niya itong sagutin pero hindi na siya nakakilos dahil sa labis na galit. Halo-halong emosyon ang sumasabog sa kanyang utak. Hindi niya napigilan ang pagsarado ng mga kamao dala ng sobrang galit. Nang sumunod na araw, handa na si Liza na simulan ang kanyang plano laban sa mga Aguilar. Sa tulong ni Mang Eddie ay iimbestigahan nila ang nangyari sa kanyang ama. Hahanap sila ng mga ebidensya na pwedeng magdiin kay Sonia. Ngunit bago pa niya yun magawa, isang masamang balita ang nakarating kay Liza. Ang kapitbahay nilang si Melo, dinapuan daw ng malubhang sakit. Bigla na lamang nagkaroon ng malalalim na sugat ang buong katawan nito, kasabay ng pagdapo ng isang mataas na lagnat. Sinilip niya ang kalagayan ni Melo, halos masuka siya sa naging itsura ng lalaki. Nangitim ang mga kuko at labi nito, halos mabakbak na rin ang balat. Nabulok na pati ang ngipin habang naglalabas naman ng napakasangsang na amoy ang buonong katawan. Hindi na niya makilala ang itsura ng lalaki at dahil bahagi pa rin ng kanilang kultura ang makalumang paniniwala, hindi nila ito dinala sa ospital kahit mayroon naman sa karatig na bayan. Bagkus ay pinainom lamang nila ito ng mga halamang gamot at inusalan ng isang dasal na eksklusibo lamang sa kanilang sityo.
Akala ni Liza yun lang ang magiging problema nila. Ngunit sa paglipas ng ilan pang mga araw, sunod-sunod ang biglang dinapuan ng malubhang karamdaman sa kanilang lugar. Gaya ni Melo, tinubuan din ng malalalim at malalaking sugat ang mga ito. Nagbabakbak din ang kanilang mga balat. Nabubulok ang ngipin at nangingitim ang mga labi at kuko. Nagsasabog ng masangsang na amoy ang katawan. Walang ibang ginawa ang mga residente kundi ang mangolekta ng mga dahon at mag-alay ng taimtim na panalangin sa bawat dinadapuan ng sakit. Ngunit sa kabila ng kanilang pananalig at pagtutulungan sa pagdarasal, tila walang nangyayaring pagbabago sa kalagayan ng mga pasyente. Lalo pa yung lumalala, hanggang sa labasan na rin ng mga insekto ang kanilang mga sugat. Sa loob lang ng isang linggo, halos kalahati na sa populasyon ng kanilang sityo ang dinapuan ng kakaibang sakit. Nagmistula yung epidemya sa kanilang lugar, kaya wala nang pinapapasok at pinapalabas sa kanilang baryo. Bukod sa lalong lumalala ang kalagayan ng mga biktima, mas bumibilis din ang hawahan dahil sa mga insektong lumalabas sa kanilang mga balat. Oras na makakagat ito ng tao, nagkakaroon din yon ng sakit na gaya noon. Kaya naman, bilang anak ng dating punong abala, nagpatupad ng utos si Liza sa buong sityo na magsuot ng maskara ang mga hindi pa nahahawahan ng sakit, sa loob man o sa labas ng bahay. At tuwing may lalabas na insekto, agad itong dapat patayin at durugin bago pa makadapo at makakagat ng iba. Sa ganoong paraan lamang nilalabanan ng buong sityo ang pagkalat ng epidemya. At dahil wala na ang punong abala, halos hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Ang pinaka-epektibo rito ay si Liza. Dahil siya ang anak ni Mando, siya ngayon ang sumasalo sa mga hinaing ng kanyang mga kababaryo. Ngunit dahil nasa murang edad pa lamang siya, wala rin siyang magawa para sa mga ito. Wala siyang maisip na solusyon. Hindi niya alam kung paano tutulungan ang mga taong dinapuan ng sakit, dahil kahit anong panggagamot ang gawin nila, tila walang tumatalab sa mga yun. Hanggang isang araw, bigla na lamang nagbalik ang mga Aguilar sa kanilang sityo. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Liza. Hindi niya naiwasan ang pag-init ng ulo nang marinig kay Mang Eddie ang balita. Bakit pa po sila nagbalik dito? Ano na naman ang kailangan nila? Yun nga rin ang hindi ko alam eh. Kaya lalabas muna ako para magmasid at makibalita. Pero baka po mapahamak kayo. Ako nang bahala. Kaya ko ang sarili ko. Ngayon lang ulit ako makakabawi sa'yo. Ilang araw din ako nawala rito dahil inalayo kong pamilya ko mula nung pumutok yung kakaibang sakit. Kaya hindi na kita nabantayan. Ayos lang naman po ako rito. Sa awa ng Diyos, hindi pa ako nahahawa hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, parang ang hirap pala maging punong abala. Sa loob ng linggong nagdaan, wala naman ako nagawa para sa mga kababaryo natin. Huwag mong isipin yun. Ano ka ba? Bata ka pa, Liza. Hindi mo pa trabahong ganitong bagay. Kaya nga ako nandito para tulungan at gabayan ka. Pero hindi mo ba sisilipin kung anong ginagawa ng mga Aguilar sa labas? Kita ko kasi kanina parang naglilibot-libot sila sa mga kabahayan. Wala na po akong balak harapin sila kahit kailan. At kung kumatok man sila rito, sabihin niyo wala ako. Papatayin ko na rin muna mga ilaw at isasara ang mga bintana para hindi na nilalapitan tong bahay namin. Pagkaraan ng ilang araw, isang panibagong balita ang kumalat sa buong sityo. Marami na raw sa mga residente ang gumaling. Bagamat may iba pa ring kasalukuyang pinahihirapan ng sakit na yon, mas marami naman daw ang bilang ng mga gumaling at nanumbalik na ang kanilang sigla. Naisip ni Liza,
Mukhang ngayon palang umiepekto ang mga dasal na kanilang ginagawa at umaasa siya na magtuloy-tuloy na yon. Ngunit makalipas ang ilang oras, may kumatok sa kanyang pintuan. Sa kanyang pagbukas, laking gulat niya nang makita na yun ay walang iba kundi si Sonia. Iha, magandang araw. Kumusta ka na? Nandito nga pala kami para... Hindi ba't may usapan na tayo? Na ayoko na makikita na pupunta kayo dito. Pero hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang nagawa namin sa mga kababaryo mo. Kami ang naghahatid ng lunas dito. Ang mga lunas na dinala namin ang dahilan kaya marami na sa kanila ngayon ang gumagaling. Kaya lang kita pinuntahan dito para ihatid ang balitang ito. Para mabawasan na rin ang bigat sa iyong kalooban. Ano po bang ibig niyong sabihin? Paano kayo nakatagpo ng lunas sa isang sakit na hindi pa naman nadidiskubre? Paano ko ipapaliwanag sa iyong lahat kung alam kong hindi mo rin naman ako paniniwalaan? Kaya nga gusto ko sana magkaayos na tayo. Dahil mas marami tayo matutulungan kapag magkasama tayo at tanggap niyo kami rito. Hindi ko po kayo matatanggap dito. At lalong hindi kayo matatanggap ng mga kababaryo ko. Wala sa amin ang boboto at susuporta sa inyo. Kaya kahit ano pang tulong ang gawin nyo, wala kayong mapapala sa amin. Tingnan lamang natin, bata. Gayunpaman, pasensya ka na ulit sa abala. Gaya ng dati, muli siyang tinalikuran ni Sonia na parang gustong mang-asar. Talagang inuubos na ng babaeng yon ang kanyang pasensya. Kaunti na lamang at makakalimutan na niya na bata pa lamang siya at baka kung ano na ang magawa niya rito. Nang sumunod na mga linggo, nagkaroon ng motorcade ang ilan sa mga tumatakbong mayor sa kanilang lugar. Tahimik lang na nanonood si Liza sa bintana ng isang eksena ang umagaw sa kanyang pansin. Nagulat na lamang siya nang biglang lumakas ang mga sigawan ng sina Sonia Aguilar na ang dumating. Kumakaway pa ito sa mga tao habang nakasakay sa likod ng isang magarang truck. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Bakit ganon? Bakit pumapalakpak ang mga tao sa kanya? Ano nangyayari dito? Napilitan na lamang siyang lumabas ng bahay at nakiusyoso sa mga tambay sa gilid. Bakit po parang sinusuportahan pa nila si Madam Sonia? Ay, ano ka ba naman, Liza? Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa kanya? Ha? Bakit po hindi? Kami kasi, nagbago ng tingin namin sa kanya. Napatunayan niya na kaya niya tayong tulungan sa kahit na anong sakuna o kalamidad. Kita mo naman na nangyari. Sa lahat ng mga tumatakbo rito na nagbigay ng mga tulong at dasal ay sina Sonia lang ang nakapagpagaling at nakapagpahinto sa sakit bago pa ito kumalat sa buong lugar. Kung hindi dahil sa kanya, baka ngayon ay laman na tayo ng balita dahil sa lumalalang sakit. Salamat sa Diyos, dumating ang isang katulad niya rito. Kaya wala na kaming dahilan ngayon para hindi siya suportahan. Pero, siya po ang pumatay sa tatay ko. Kahit si Mang Eddie nakita niya ang nangyari nung gabi. Sila po ang sumagasa kay tatay. Hindi po natin dapat sinusuportahan ng mga taong ganyan. Sakim sila sa kapangyarihan. Gagawin nilang lahat, makuha lang ang gusto nila at mapanatili lang ang kanilang pangalan sa itaas. Liza, wala nang naniniwala sa ganoon. Napatunayan na ni Madam Sonia na mabuti ang kanyang intensyon. Sa tingin mo ba, magpapadala siya ng mabisang lunas dito sa sitio kung hindi niya tayo mahal? Wala na akong iba nakikitang kandidato na mas hihigit pa sa kanya. Sigurado nga ako, mahihigitan din niya ang mga nagawa rito ni Mayor Tolentino. Hindi! Hindi pwede to! Hindi totoo yan! Nang matapos ang motorcade, magkasama muli ang mag-inang Aguilar sa loob ng sasakyan. Walang humpay sa pagtawa ang babae habang iritang-irita naman ang kanyang anak. Mami, ano bang ginagawa mo? Kanina pa ako nababanas dyan sa tawa mo. Pwede ba tumigil ka? Bakit ako titigil? Ito ang tamang panahon para mag-celebrate, anak.
Kita mo ang reaksyon ng mga tao sa atin kanina? Tayo ang pinakasinigawan at pinalakpakan ng malakas. Tagumpay lahat ng plano ko. Nakuha na natin ang tiwala ng mga tao. Ano ba kasing ginawa mo? Nagpatulong na naman kayo sa mambabarang? Si Arma Lucia ang tumulong sa akin. Siya ang mambabarang nakakilala ng tita Banet mo sa Siquijor. Sa kanya ako nagpatulong para gumawa ng isang sakit na ipinakalat ko rito sa sitio. Dahil siyang gumawa ng sakit, siya rin ang nakakaalam ng lunas noon. At yung gamot na yon ang ginamit ko para pagalingin ang mga tao rito. Kita mo? Paniwalang paniwala sila sa ginawa ko. Kaya, sikat na sikat tayo rito. Talaga? Si Arma Lucia? Pero mayaman siya, hindi ba? Paano siya naging mambabarang? At saka, nasa Maynila siya ngayon, hindi ba? Bakit? Kailangan ba lahat ng mambabarang ay mahirap at mukhang dukha? Alam mo, ang mga mangkukulam at mambabarang sa panahon ngayon, kaya na rin makipagsabayan sa modernong pamumuhay ng mga tao. Kaya nila makisalamuha kahit kanino sa liwanag. Hindi sila mga isolated lang na tao na nakakulong lang sa probinsya at walang ibang ginagawa kundi magkalat ng sumpa. Itigil mo na yung mindset na ganyan, ha? Dahil sa barang, sigurado ng panalo natin sa eleksyon. Wala nang makakapigil sa pagsikat ng pangalan natin dito at dapat magpasalamat ka. Di wow. So ano nang balak nyo sa susunod? Ipapabarang nyo na lang lahat ng mga nakakalaban nyo sa politika? Good idea! Bakit ba ngayon mo lang naisip yan? Sana pala, hindi ko na lang pinapatay si Junjun Vasquez, pati si Tatang Mando. Kung pwede ko naman pala silang ipabarang na lang, para malabo na talagang pagsuspechahan ako ng mga tao. Ay, bakit kasi ngayon ko lang naisip ito? Hay nako, Mami. Hindi mo naman maiisip yun kung hindi ko sinabi. Kaya dapat sa akin ka magpasalamat. Ay, oo nga pala anak. Siyempre, maraming salamat sa suggestion mo. Ngayon, alam ko na kung anong gagawin sa mga magbabalak na bumangga sa atin. Ano ng plano nyo ngayon? Wala na tayong ibang dapat gawin ngayon kundi mag-relax. Sigurado na ang panalo natin sa eleksyon. Kapag naupo ako, babaguhin ko ang buong sitio. Ililipat ko sa ibang lugar ang mga dukhang tao ron. Saka ko lilinisin ang lugar nila at gagawing commercial place. Yun lang ang tanging paraan para mapakinabangan yon. Sayang naman kasi, nakagitna sila sa mga maunlad at maiingay na bayan tapos sila tong pinakatahimik at napag-iiwanan? Gagawin kong paraisong kanilang sitio. Samantala, labis naman ang pag-iyak ni Liza habang nakaluhod sa harap ng altar. Hindi siya makapaniwala na babaliktad sa kanya ang kanyang mga kababaryo. Dahil wala na ang kanyang ama, wala na ring tumatayong punong abala sa kanilang sitio. Kaya naman ang mga kababaryo nila ay unti-unti nang nawawalan ng landas at natutukso na ng mga sakim at trapong politiko. Diyos ko, bakit po ganon? Bakit parang nakalimutan na yata ng mga kababayan ko ang aming ipinaglalaban? Bakit ang dali na nilang nasilaw sa pagbabalat kayo ng mga nakatataas na tao? Sa inyo na po ako humihingi ng tawad sa kung ano man ang gagawin ko ngayon. Ito na lamang po ang naiisip kong paraan para pigilan ang mga sakim sa kung ano man ang binabalak nila sa aming lugar. Hinalungkat ni Liza ang mga lumang kagamitan ng kanyang ina. At natagpuan niya sa lumang aparador nito ang mga sinaunang kagamitan na ginagamit noon sa pambabarang. Ayaw niya sanang gawin yun, pero ito na lamang ang nakikita niyang paraan para pigilan ang pagpasok ng isang mapanganib na tao sa kanilang lugar. Malinaw na sa kanya ang lahat. Nakasisiguro siya na si Sonia Aguilar din ang may pakana ng kumalat na sakit sa kanilang baryo. Imposibleng makahanap agad ito ng lunas ng ganoon kabilis sa isang hindi pa kilalang sakit. Kaya malakas ang kanyang kutob na plano itong lahat ng babae para makuha ang tiwala ng kanyang mga kababaryo. Hindi siya papayag na patuloy pang maghahari-harian ang pamilyang yon.
Marami na silang kaso na natakasan at pinagtakpan, at ito na lang ang nakikita niyang paraan. May lahing mambabarang ang kanyang ina. Katunayan din, bago ito pumanaw noon ay naituro at naipasa niya kay Liza ang kanyang karunungan, subalit sa kanyang paglaki, pinili niyang wag itong gamitin dahil ayaw niyang makapanakit ng iba at nais niyang mamuhay bilang isang normal na tao. Pero sa pagkakataong ito na ang tamang panahon para maggamit niya ang karunungan na pilit niyang ibinaon sa limot. Kaya naman ng gabing yun, inilatag niya sa lamesa ang mga kagamitan ng kanyang ina, mga lumang garapon, langis, palayok, pinatuyong dahon at mga kandila. May itim na pulbura siyang inilagay sa palayok, sa kanya yon hinaluan ng tuyong mga dahon at kaunting patak ng kanyang dugo. Dinikdik niya yon hanggang sa maghalo ang mga sangkap, sa kanya pansamantalang itinabi sa gilid. Mahigit kalahating oras siyang lumuhod sa harapan noon at umusal ng dasal na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Saka siya kumuha ng isang kandila at marahan niyong hinipan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sininghot ang usok na nagmumula roon. Kinuha niyang isang garapon at marahang binuksan yon. Saka niya dinukot sa bulsa ang nakuhang litrato ni Sonia Aguilar. Isinulat niya ang buong pangalan ng babae sa likod, kasama ang isang mensahe gamit ang kakaibang wika. Sa kanya ito itinupi at taimtim na binulungan. Isinilid niya yon sa loob ng garapon sa kapinatakan ng kaunting kandila. Pagkatapos ay muli niyang kinuha ang palayok at ibinuhos ang laman noon sa loob ng garapon. Naglagay rin siya ng isang piraso ng insekto, sa kanya muling binulungan ang bote bago isinara. Ganoon din ang ginawa niya sa mga litrato ng iba pang miyembro ng pamilya ni Sonia. Isinama niya rin doon pati ang litrato ng anak niyang si Donald. Makalipas ang ilang araw, hindi nagagawang mangampanya ni Sonia. Bigla na lang kasi siyang dinapuan ng malubhang sakit. Bukod sa mataas na lagnat, bahagyaring nangitim ang kanyang balat at panay ang kanyang pagsuka. Tuwing magsusuka naman siya ay palaging may sumasabay na maliliit na insekto. Kinabahan ang babae, iba ang kanyang pakiramdam. Pero sa kabila ng lahat, naisip niyang magpadala pa rin sa ospital. Ngunit sa loob ng ilang linggong nagdaan, ilang doktor na ang sumuri sa kanya, pero wala sa mga ito ang makatukoy ng kanyang sakit, at wala ring nakapagpapagaling. Dahil doon, naisip ng babae na baka hindi doktor ang kanyang kailangan. Ipinatawag niya mismo ang kakilalang mambabarang para siya ay gamutin. Ngunit ayon dito, hindi raw siya basta-basta magagamot. Kailangan daw muna nilang talunin ang mambabarang na gumawa nito sa kanya. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, nagulat na lamang siya nang ibalita ng kanyang tauhan na patay na raw si Arma Lucia. Natagpuan daw itong naaagnas sa sarili niyang silid habang may mga gumagapang na insekto at lumalabas sa kanyang bibig. Grabe ang kilabot na naramdaman ni Sonia. Alam kasi niya na bago makontra ng isang mambabarang ang sakit, kailangan muna nitong kalabanin ang mambabarang na gumawa nito. Ngunit kapag ito ay natalo, hindi rin nito mapapagaling ang kanyang karamdaman. Dahil dito, unti-unti na siyang nawalan ng pag-asa. Si Arma Lucia lang ang makapangyarihang mambabarang na kanyang kakilala. Hindi niya na alam kung saan pa siya magpapahanap ng mas magaling pa doon.
At higit sa lahat, wala rin silang ideya kung sino ang pwedeng gumawa nito sa kanya. Kaya naman sa loob ng mga buwan na nagdaan, patuloy na nakaratay si Sonia sa ospital, tila pinarurusahan ng sinumang gumagawa nito sa kanya. Hindi alam ng mga doktor kung ano ang gagawin, kaya binibigyan na lamang siya ng mga gamot na makapagpapabagal sa kanyang paglala. Pero wala na ring maibigay na permanenteng lunas ang mga yun. Samantala, hindi lamang si Sonia ang nagkasakit. Dahil sa loob din ng mga buwang lumipas, 15 sa miyembro ng kanilang pamilya ang dinapuan ng ganoong karamdaman, kabilang na ang kanyang anak na si Donald. Dahil dito, hindi na sila nakapangampanya pa at sa kauna-unahang pagkakataon ay napilitan silang umatras sa eleksyon. Hindi yon matanggap ng babae. Walang araw na hindi siya umiiyak dahil doon. Bukod sa kanyang sakit, palagi rin siyang dinadalaw ng masamang panaginip kung saan pinaparusahan daw sila ng taong bayan dahil sa mga korupsyon na kanilang ginagawa. At tuwing siya ay magigising, ramdam niya ang pananakit na ginawa ng mga tao sa kanyang panaginip. Napaiyak na lamang si Sonia. Hanggang kailan pa kaya siya magtitiis sa ganitong kalagayan? Isang araw, nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakita niya ang kanyang panauhin. Walang iba kundi si Liza. Liza, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang kumustahin kung buhay ka pa. Tama nga ang hinala ko. Ang masamang damo, matagal mamatay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kaharap mo ngayon ang taong nagbigay ng parusa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang may pakana nito? Ikaw ang nagbigay ng sakit sa akin? Akala mo siguro hindi ko malalaman na ikaw ang nagpakalat ng sakit sa sityo. Tapos ikaw rin ang nagpamudmod ng mga lunas para mapaikot mo mga kababaryo ko at makuha ang loob nila. Tama ako, di ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Wala kang kasing sakim, Sonia. Kayo ng buo mong pamilya. Lahat gagawin nyo, wag lang kayo maagawan ng posisyon. Abot hanggang langit ang kasakiman nyo sa pera at kapangyarihan. Liza, ikaw ba talaga yan? Bakit ganyan ka magsalita? Si Liza ka ba talaga? Kumusta ka na, Madam Sonia? Ang laki na pala ng pinagbago mo. Hindi ako sanay na makita kang nakaratay dyan. At lalong hindi ako sanay na marinig ang boses mo na nanghihina. Hayop ka! Ikaw ang gumawa nito! Ibalik mo ko sa dati kong kalusugan! Ibalik mo ang lakas ko! Napakasama mo! May taning na nga ang buhay mo, ang lakas pa rin ng loob mo magpanggap na malakas. Sa tingin mo ba, may magagawa ka kahit lantang gulay ka na lang dyan? Kahit gamitin mo pa lahat ng pera mo, hinding-hindi ka nagagaling. Ako lang ang pwedeng magpagaling sa'yo, tandaan mo yan. Pakiusap! Tama na! Ayoko na! Tama na! Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Kung inaakala mong kayo ng pinakamakapangyarihan dito sa bansa dahil lang sa pangalan at impluensya nyo, nagkakamali kayo. Masyado nang mataas ang lipad nyo. Kailangan nyo nang bumaba sa lupa. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo na ako? Kanina parang gusto mo pa akong laitin. Ngayon nagmamakaawa ka na? Diretsuhin mo na lamang ako. Ano bang kailangan mo para matigil na ito? Ang kailangan ko ay hustisya para sa ginawa mo sa tatay ko at sa buong sityo namin. Makukuha ko lang yon kung mamamatay ka rin. Hindi. Parang awa mo na, Lisa. Patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para magbago.
Ipinapangako ko magbabago na talaga ako. Gagawin ko na ang tama. Ayoko pang mamatay. Alam kong mabuti kang bata, Liza. Hindi mo kayang pumatay. Pakiusap, parang awa mo na. Hindi mapigilang mapaiyak ni Liza. Sa labis na emosyon, hindi na niya nagawang sagutin pa ang babae. Tinalikuran niya na ito at lumabas na lamang ng ospital. Tama nga ang sinasabi noon na hindi naman talaga niya kayang pumatay. Nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Ngayon ay nagsisisi na si Liza kung bakit pa siya gumawa ng kasalanan sa kanilang Diyos para lamang makapaghiganti. Ilang linggo rin niyang pinag-isipan ang bagay na yon. Sa huli, nangibabaw sa kanya ang pagsisisi. Napagtanto niya na hindi niya dapat ilagay sa sarili niyang mga kamay ang batas. Ang dakilang Diyos na lamang ang bahalang magparusa sa mga taong katulad ni Sonia. Kaya naman, ng araw ding yon, binawi niya na ang sumpa na ipinataw niya sa pamilyang yon. Hindi niya kayang makita ang sarili na lamunin ng kadiliman dahil lamang sa karunungang yon. Nais niya na itong kalimutang muli at ibaon sa limot. Nang mga sumunod na buwan, nagulat si Liza sa balita. Kusa na raw sumuko sa otoridad sina Sonia at Donald. Harap-harapang inamin ng mga ito sa harap ng kamera ang kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ay nanghingi rin ito ng tawad sa isang tao na bagamat walang binanggit na pangalan ay batid niyang siya ang tinutukoy noon. Hindi niya akalaing tototohanin ng babae ang sinabi nito na magbabago na oras na bawiin niya ang sumpa. Ngayong magaling na si Sonia, ito na mismo ang sumuko sa mga otoridad para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos ko, dahil nilinis niyo ang puso ng pamilya na aking pinarusahan. Sana po patuloy niyo silang gabayan sa tamang landas at sana'y magtuloy-tuloy na ang kanilang pagsisisi. Naway gawin na nilang tama para sa taong bayan. Sana rin po, linisin niyo na rin ang puso ng iba pang trapo sa politika. Ayoko nang gamitin pang muli ang karunungang yon para lang turuan sila ng leksyon. Kayo na po ang bahala sa kanila. Amen. Kinabukasan, nagbalik na sa bayan si Liza para itayong muli ang kanyang negosyo. Ilang buwan din siyang nahinto dahil sa mga nangyari. Ngayon ay handa na siyang magsimula para sa kanyang sarili. Uy, Lisa, ikaw ba yan? Hanep, ba't ang tagal mong nawala? Sobrang namiss kita, ah. Namiss din naman kita, Owen. Pasensya na, ha. Marami lang kasing nangyari. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras ulit para maghanap buhay. Naiintindihan ko naman. Nabalitaan nga rin namin na nangyari nung nakaraang buwan eh. May kumalat daw na sakit sa inyo. Akala ko nga kung napano ka na eh. Buti na lang okay ka na ngayon. Alam mo, ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Kaso, lagi kasi akong abala rito eh. Kung may oras ka, sana makapunta ka rin sa amin para doon tayo makapag-usap ng mabuti. Sige ba? Siguro sa isang linggo kapag wala akong pasok, papasyal ako sa inyo. Ang dami ko rin gustong sabihin sa'yo eh. Pero alam kong busy ka dyan kaya ayoko namang abalahin ka ng sobra. Salamat talaga ah. Kahit matagal akong nawala, nandito ka pa rin. Kahit mag-isa na lamang si Liza sa buhay, patuloy siyang nagsumikap para itaguyod ang kanyang negosyo. Sa paglipas ng panahon, natupad din niya ang pangarap na makapunta sa Maynila at doon na rin siya nakapagtayo ng sariling pwesto. Kasama niya sa Maynila ang kaibigan niyang si Owen na sa mga panahong yon ay isa ng manager sa isang malaking IT company.